Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter siyam ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagsimula ang eksena sa chapter na may dalawang magkapatid na nag-uusap. Pangalanan na lang muna natin bilang si Estranghero 1 at Estranghero 2 na nag-uusap ng casual tungkol sa mga relasyon. Ibinahagi ni Estranghero 1 ang kanyang matinding hangarin na magkaroon ng kasintahan at tinanong si Estranghero 2 kung may kilala siyang maaaring interesado. Naalala ni Estranghero 2 ang isang magandang babae na nakita nila sa may tarangkahan ng kabiserang imperyo. Munti hindi yun isang babae kundi isang lalaki na si Noel. Inilarawan ito bilang isang itim ang buhok na kagandahan. Si Estranghero 1 ay nagdududa at sinabing hindi naman nila ito kilala at malamang hindi na nila ulit ito makikita. Habang nag-uusap sila, nabangga ni Estranghero 1 ang isang tao habang tumatakbo sa kanyang pagsasanay. At nagulat siya nang mapagtanto na ito ang parehong tao na nakita nila dati. Masigla niyang sinabi kay Estranghero 2 na ito ang magandang babae mula noon, ngunit itinutuwid siya ni Estranghero 2, ipinaliwanag na ang taong nakita nila ay isang lalaki, hindi babae. Sa perspektibo ni Noel Stollen, siya ay nakatuon sa kanyang mahigpit na pang-araw-araw na regimen ng pagsasanay. Sa kabila ng pagod mula sa nakaraang araw, lagi siyang nagigising ng 5 AM tuwing umaga para sa kanyang matinding workout, na kinabibilangan ng pagtakbo ng 2 beses paikot sa pader ng kabiserang lungsod habang may dala siyang bigat na katumbas ng 3 tao sa kabuang 50 kilometro sa loob ng 2 oras. Pagkatapos ng takbuhan, patuloy siya sa finger push-ups, sit-ups, ehersisyo sa likod, at weight training. Kahit na ang kanyang kakayahan bilang isang talker ay nagpapalakas sa kanyang mga kasamahan, napagtanto niya na wala itong epekto sa kanyang sarili. Kaya kailangan niyang panatilihin ang kanyang pisikal na kondisyon sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay. Binalikan niya ang kanyang nakaraan, matapos mawala ang lahat ng kanyang mga kakampi, ngunit nananatili siyang determinado na bumuo ng bagong pangkat at balang araw ay lumikha ng pinakamalakas na clan, gaano man karaming balakid ang kanyang haharapin. Sa ibang eksena, si Wolf, ang leader ng Lightning Bite na grupo, ay nasa isang bar, ipinapahayag ang pagkabigo ni Noel sa kakulangan ng mga bagong rekruta. Minamaliit ni Wolf ang ideya ng pag-post ng mga recruitment notice, naniniwala siyang isang pag-aaksaya lang ito ng oras dahil karamihan sa mga may kakayahang seekers ay kasapi na ng mga matatag na clan. Siya ay partikular na pesimista tungkol sa tsansa ng paghahanap ng mga hindi pa natutuklasang talento. Ang kanyang mga kasamahan, gayunpaman, ay hindi nababahala at tinutukso siya dahil sa kanyang pagiging maingay. Ipinagtatanggol ni Wolf ang kanyang sarili, sinasabing ang mga bar ay talagang maingay na lugar at bukod pa rito. Ang mga bar ay mabuting lokasyon para mag-recruit sa araw. Sa kabila ng kanyang pagiging pesimista, napansin ni Noel na sinubukan itong i-recruit sa Lightning Bite. Gayunpaman, ang kanyang diskarte ay tinatawanan ng kanyang mga kasamahan, na nagsasabing sa halip na mag-recruit, parang hinaharas lang ni Wolf si Noel. Ipinapayo nila na ang agresibong estilo ni Wolf at kakulangan ng estratehiya ay hindi makakatulong para makahikayat ng mga talentadong individual sa kanilang grupo. Sa una, binaliwala ni Noel ang mga pagtatangka ni Wolf, ngunit si Wolf ay nagpumilit. Sa wakas, nagbago ang isip ni Noel at inalok na sumali sa Lightning Bite sa isang kondisyon na siya ang maging bagong leader ng grupo. Sa pagkagulat ni Wolf, agad na pumayag ang kanyang mga kasamahan, at isang babae pa nga ang nagsabing hindi mahalaga sa kanila kung sino ang leader basta si Noel ay magiging kasapi dahil mas matalino ito kaysa kay Wolf. Tumutol si Wolf, ipinaalala sa kanila na siya ang lumikha ng Lightning Bite, at dahil dito, naniniwala siyang dapat manatili siyang leader. Sa kabila ng kanyang mga reklamo, tila mas interesado ang kanyang grupo sa mga benepisyo ng pagkakaroon ni Noel bilang leader. Kinikilala na ang kanyang pamumuno ay maaaring magdala ng tagumpay sa kanilang partido. Sa kalagitnaan ng usapan, nananatiling nakatuon si Noel sa kanyang mas malaking layunin. Sinabi niya sa grupo na kung hindi siya makakalap ng sapat na mga kasamahan, gagamitin niya ang headhunting at ibinunyag ang kanyang plano na i-recruit si Hugo Coppelius,
isang makapangyarihang individual na may job bilang isang si puppeteer na tinuturing pinakamalakas. Ang determinasyon ni Noel na makuha si Hugo ay nagpa-curious sa iba, at isa sa mga babae sa grupo ni Wolf ang nagtatanong ng higit pang impormasyon. Gayunpaman, si Noel ay nanatiling tahimik, tinawag itong isang trade secret, at iniisip na kahit hindi gaanong nakakainis ang babaeng ito kumpara kay Wolf, medyo nakakapagod pa rin siya. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng isang misteryosong babae na nagngangalang Alma ang lumitaw, nagtatanong kung nandoon si Noel Stollen. Kahit na wala sa kanila ang nakadama ng kanyang presensya, tahimik siyang nagpakilala at inalis ang kanyang hood, ipinakita ang kanyang mukha. Ipinaliwanag ni Alma na nakita niya ang recruitment notice na ipinaskil ni Noel sa Central Square at nandoon siya upang mag-apply bilang miyembro ng kanyang grupo. Si Noel, nagulat sa biglaang pagdating ni Alma, ay nakikinig habang formal na ipinahayag ni Alma ang kanyang interes na sumali sa kanyang partido na nagdagdag pa ng intriga sa sitwasyon, at dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 9 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.